So, paano nga ba mag-solo squad? Yan yung madalas na tanong sa atin kapag nagpo-post tayo or nag-upload tayo. Since napakarami nagre-request dito, ipapakita na natin kung paano tayo mag-solo squad, yung rotation natin, engage, positioning, diskarte. Since solo ko, pwede akong bumaba dito sa pre-gid. Bakit? Sakto lang yung loot dito kapag walang masyadong wala ka masyadong kasabay. Since wala naman masyado talagang bumababa dito eh. Kaya kung solo ka, swak lang sa iyo yung loot dito. Since may snowbird ka pa, 'di ba? Pero wag ka magiging kampante kasi minsan may mga late drop. 'Di ba kanina nakita natin wala tayong kasabay pero may kalaban. Kaya always kang maghahanda sa mga ganyan situation. Minsan nagkakamp lang yan. So since nadali natin yan, possible may kasama. Kaya pinush na natin dito. Nakita ko siya kanina nag-zipline. So pinektos na natin yan. After mo dyan, so magparayo ka ng upgrade. So depende sa class mo. Kung smoker ka, or trapper, or shockwave. So since naka-rewind tayo, kailangan talaga natin makapagparayo tayo ng upgrade. Since may kalaban, syempre dadalihin muna natin yan para makapag-upgrade tayo. So pagkadali mo niya, huwag kang kampante ulit. Bakit? Kasi kita naman sa indicator na may lumalapit ng kalaban. 'Di ba? So pagka ganyan, gamitin mo yung mga paahon, yung mga rage, and then since nakita natin naghag siya ng ng trap. So alam na natin yung class niya. So pagkadali mo diyan, matik meron pa yang kasunod. Kaya sa palagi ko nga sinasabi, huwag kayong magiging kampante sa game. Kasi yung iba kasi ginagawa, pagka nakapatay sila, nag-out sila, hindi. Mas maganda kung kaya nyong ubusin yung kalaban, go for it na. So katulad ng ginawa natin dito, ito yung last guy. So pagkaubos nyo dyan, pwede na kayo mag-rotate or mag-pry na agad kayo ng arsenal. So depende sa rotation na gusto nyo, pero dito, ganito yung rotation na ginagawa ko. So dito, depende na lang sa inyo kung ano yung paprayo nyo. Since rewind ako, pwede ako mag-jack-jack agad. Bakit? So pwede kong babaan agad kung may kalaban, sabay rewind pagkapitas ko, lalo kung naka-jack-jack ka, malaki yung chance na makapatay ka na agad. So since meron pang isang arsenal, matik may kalaban. Ayun yung palagi ko sinasabi, wag kampante. Oh, 'di ba? Hindi naman mabubutas yan kung walang kalaban eh. Syempre may kalaban 'yan. Kaya palaging kang alerto, and then vision mo lang yung kung ano lang yung kaya mong i-vision mo. And then yun nga sinasabi ko, yung indicator napaka-importante niyan. Kaya tanyo, nalaman natin sa indicator may kalaban. Kaya dito magta-try tayo makapitas, and then hindi naman tayo nagkamali, nakadali tayo ng isa dito. Kaya wag kang kampante kapag ganyan. Nakita nyo, maglulot ka pa lang, nag-engage na yung kalaban. So nagrepo tayo doon. So pwede tayo mag-zipline dyan, pero ba't hindi ko pinili? Possible madadali ka dyan. Bakit? Kasi kung inaabangan ka nyan, wala kang laban. Kaya mas pinili natin dumaan sa ilalim, papunta sa paangat or sa paahon. Diba? So nadali natin yun nandun sa zipline. So parang ganito lang yung sinasabi ko kanina, kaya hindi ko pinili yung zipline. So kung nag-zipline ako, pwedeng ganyan yung mangyari. Pwedeng matutukan ako, pwedeng madali na agad ako. Since hindi natin alam kung ano yung class ng kalaban. Kaya wag mong gagawin yun pag alam mo may kalaban sa high ground, 'di ba? So nandito yung ibang mga kasama niyan. So magi-engage tayo dito, nadali natin yung isa. So wag kang maglulot pag ganyan. Bakit? Kasi may mga nagka-camp diyan. So hindi naman natin maiiwasan kung may nagka-camp. Hindi natin masisisi yung kalaban kung gusto nila mag-camp. Kung doon sila nananalo eh. So hindi tayo pwedeng magdikta kung anong gustong gawin ng kalaban eh. So nadali natin yung second guy, of course yung last guy. Pwede mo nang asimin since kumpleto ka sa gamit, naka-rewind ka, wala kang pwedeng i-reason. O, di ba naubos natin kaso may sausaw. So ano gagawin mo pag ganyan may sausaw? Wag mo na ipilit 'yan. Bakit? Kung tatlo 'yan, magiging apat yung kalaban mo. Bakit? Kasi kalaban mo pati zone. O pagpalagay na natin, pwede ko ilaban yung ubusan doon. Kaso madadali ako sa zone. 'Di ba? So dito nag-vision tayo dito, kaya pumasok na tayo. Since hindi natin alam yung positioning ng kalaban dito, hindi tayo pumapasok. Possible magigitnaan tayo dyan or magiging palaman ka dyan. Kaya mag-vision ka lang. Yan katulad dito, binivision lang natin. Mini-midrange natin, ini-AR lang natin. Since nabarag ko yun, itatry ko ngayon pitasin. O, pipitasin ko yan. Kaso, hindi ko napitas. Pero okay lang yun kasi since naka-rewind ka naman, pwede ka mag-repo na mag-repo. So dito nag-repo tayo, nag-reposition tayo. Since dumadami na sila ron. And then meron pa sa left side. And then, always nyo rin i-check yung likod. Yun yung isa sa mga importante kapag solo ka. Bakit? Siyempre, isa ka na lang eh. Tapos hindi pa titignan yung likod mo. Minsan may mga sneaky play. Yun nga yung sinasabi ko, hindi mo sila masisisi. Kung ba't ganun yung gameplay nila, di ba? So, dito, magta-try ulit tayo mag-flank. Or tatry natin pitasan yung kanina. Possible, nandyan lang din naman yan. Nagkakamp lang yan.
So dito nakita na natin yung isa nakadapa sa puno. So tinry kong pitasin, kaso hindi ko nadali. So may mga naka-antil. So dumami na sila. So nag-rewind tayo para magamit natin yung speed boost ng rewind. Sabay repo tayo dito. So nakita nyo naman sa indicator, dumami. So hindi tayo pwedeng magpilit doon kasi mapapagitnaan na tayo. And then malaki yung tsansa makakapitas ka nga pero madadali ka rin. So dito nakita nyo naman nag-reposition tayo. Kaso mayroon na naman. So pag ganyan, kung kaya mong pitasan mo. Pero kung hindi, pwede ka mag-out. Since naging dalawa yan, mag-out na tayo dyan. Hindi na natin ipipilit yan. Kahit naka-jack 12 ako, kung 1v1, pwede kong labanan yun kahit wala akong buhay. Okay, tulad niya, pag nakapag-repo ka, tsaka mo balikan. Isipin na kalaban, wala ka eh. Pero hindi nila alam, nag-repo ka lang. Bumalik ka dito, nadali agad natin yung isa. Bumaril yung isa doon, nag-rewind ka. Mag-repo ka lang dito. Yan, gamitin mo lang kung ano yung pwede mong pagtaguan. Since umi-sneaky play yung kalaban, pwede mo rin gamitin laban sa kanila yung ginagawa nila. Tulad nito, umi-sneaky play tayo, nag-glitch lang tayo dito. Hindi niya alam nandito kay. Diyan ko sinasabi, yung ginagamit ng kalaban, pwede mo rin gamitin sa kanila. 'Di ba? Ang pakalaking bagay din 'yon. So eto pa yung sinasabi ko kanina na palagi yung i-check yung likod. Katulad nito, umi-sneaky play. Kung dumiretso ako possible, masasawsawan ako sa likod niyan. Pero since chine-check natin palagi yung likod, nadali natin siya ron. Kasi isa sa mga importante 'yon, 'di ba? So palagi nyo tatandaan 'yon. Dito nag-push tayo kaso wala, nag-rewind tayo and then nakita natin dito may nag-head glitch kaya tinutukan na natin 'yan. Yan, sinampal-sampal na natin diyan. So pagka nadali mo 'yan, wag ka agad magpupush. Katulad na itong ginagawa ko, sinasabayan ko lang yung zone. Kasi yung iba dyan, sumasabay lang din sa zone. So, pwede mo silang gatekeepin since rewind ka. So, katulad na ito, di ba? So, pibigwasan na natin yan. Pagkabigwas natin yan, sabayan mo lang yung zone. Kaso may umenter. So, pwede ka agad mag-snowboard out. And then, gamitin mo yung mga rage, yung mga paahon, yung mga malalalim. Pwede mo yung gamitin. Katulad na ito, hindi niya alam na kapag heal na tayo rito, bibigwasan na natin yan. Diba? So, sa right side natin, may nagigibaan since namatay sa zone yung isa. So, ipupush natin to, wala tong buhay. So, pepektosan na natin yan. Diba? Nadala nyo, walang buhay yung kalaban. Diba? So, ganito lang tayo sa rage, hindi natin inaalisan yan. Lamang tayo sa pwesto na to. And then, possible, kung may mga bomba ka, gamitin mo na. Katulad ng ginawa natin, syempre, pinanalo na natin yan. Diba? So, ganun lang. So, depende kung ano yung class mo. Since naka-rewind tayo dito, so rewind gameplay to sa madaling salita. So sa mga nagtatanong naman paano tanggalin yung kaba. Yung kaba hindi natin kayang tanggalin sa katawan yan. Kung kabado ka, wala tayong magagawa dyan. So ang pinakamagandang gawin mo is ulit-ulitin mo lang yung isang play or manood ka sa mga content creator na magaling, 'di ba? So hindi ko naman sasabing magaling ako pero handa akong magturo kung ano yung nalalaman ko. And then sana may natutunan kayo sa video na to. Mag-follow, mag-react, i-share para sa mga gusto pang matuto. Diba? So, kita-kits na lang tayo sa susunod na video. Bye-bye!